Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong video, pero hindi ito reaction video. Ito yung prediction ko para sa paparating na Vuelta Balentong 12. Una, gaganapin to September 20, 2025 sa Metro Tent. Alam niyo na yan, Metro Tent Convention Center. Kung gusto nyong miscore ng ticket, message nyo lang yung Facebook page ng FlipTop, facebook.com/fliptop.battleleague for online reservations. So, di ko napapatagalin, simulan na natin agad ang pagpipredict ng resulta. Or siguro hindi natin mapipredict dito 100% yung resulta. Kung sino na lang sa tingin ko ang magwawagi. Simulan natin sa unang laban, Jonas versus Fruz. Parang nakakagulat na nasa dulo ng poster si Jonas, no? Tapos galing siyang main event nung nakaraan. Hindi naman din masamang bagay mapunta sa dulo ng poster or sa pinaka-bottom ng poster dahil may purpose yan. Ginagawa ni Arik yan bilang kayo yung magsisimula ng gabi. Minsan masarap din kahit nasa dulo ka ng poster, lalo na pag big event kagaya nito, Vuelta Balentong. Napakadaming tao niyan for sure. Yon, Jonas versus Fruz. Huling performance ni Jonas ata laban kay Saint Ice. Dikit na laban, ano nga ba yun, 3-2 din. Maganda yung performance ni Jonas doon, aggressive, comedy, the usual Jonas. Samantalang kay Fruz, huling laban ni Fruz ay three-way battle ata sa pagkakaalam ko. M-Zite at si Tipsy D. Actually, parehas silang galing sa talo, no? Si Jonas at si Fruz, parehas silang galing sa talo. Parang mas mahirap nga lang yung kay Fruz dahil dalawang top tier MCs ang kinalaban niya ng dalawang sunod na gabi ata. Si Jonas naman talo sa round 1 ng isa buhay. At sino kaya ang magwawagi sa dalawa? Feeling ko ang advantage na kay Jonas dahil alam niyo naman si Jonas crowd favorite at ang galing sa crowd control, kaya niya magpatawa, kaya niya magpaingay. Tapos pag nilagay mo si Jonas sa intro ng event, pinakasimula ng event kung saan excited pa yung mga tao, punong-puno pa ng energy, feeling ko doon magta-thrive si Jonas. At para sa akin, dahil doon pa lang pwede nang makuha ni Jonas yung judge's decision. Pero hindi mo pwedeng i-underestimate si Fruz. Feeling ko baka ngayon yung gusto niya rin magbawi. At feeling ko makakarinig tayo ng malupit na palitan galing sa dalawa. Kay Fruz, ang posibleng hindi tayo makarinig ng ano dyan, numerology bars. It's either galing kay Fruz or kay Jonas. Kaya magandang laban yan. Pero feeling ko, si Jonas ang magwawagi. Next, J-Black versus Slack1. Si Slack1, galing ata siyang talo kay... Sino bang huli niyang kalaban? Si Husky ata. Ahon Day 3. Nung February lang ata yun. Yun yung laban ni Slack. At si J-Black naman, kakagaling lang ng gubat. Kalaban niya naman doon si Vitrum. Napakaganda ng pinakita ni J-Black doon, nakakabilib. Napakalaking pag-step up ng game ni J-Black na sa pinakita niya doon. Kumpara sa mga dating performance ni J-Black, ang laki ng tinalon ng performance niya. J-Black versus Slack1. Di ko alam kung makaka-apekto ba dito yung Bisaya-Tagalog rivalry na mababasa mo sa comments, pero si J-Black nagawa niyang manalo ng championship sa Manila. Nagawa niya rin makatalo ng top tier MC sa Manila, which is si Pistol. Feeling ko Slack1 din kasi may gulat factor kagaya nung pinakita niya kay Raffian na hindi ko in-expect na magagawa niya yon. Tapos meron pa, di ba, kay Class G ata, may magandang performance siya kay Class G. Tingin ko dikit tong laban na to kung pareha silang A-game, pero parang mas leaning towards J-Black. Dahil syempre, champion, mas higher level yung mga nakakalaban ni J-Black. Yung, kumbaga, yung tier na mga nilalabanan ni J-Black. Diba? Mot, Krega, Pistol. Kaya, yun. J-Black, feeling ko J-Black mananalo. Next, eto, maganda. Ang kulit ng Vuelta Balentong. Kumbaga, yung Jonas versus Fruz,
pwede siyang pang main event pero nasa dulo lang siya ng poster. Yung mga matches na nandito halos pwedeng pang main event. Kaya siksik talaga yung lineup ng Vuelta Balentong 12. At nakakalungkot na isipin na hindi tayo kasali. Oh! Meow, meow, meow. Anyways, balik na tayo sa Pistolero versus Invictus. Parehas isa buhay champ. Sino bang mas magandang run sa kanilang dalawa? Sino mas magandang isa buhay run? Para sa akin, parang mas maingay yung isa buhay run ni Pistolero kahit si Luxure yung kalaban niya sa finals. Parang mas maingay yung kay Pistolero dahil galing siya sa pagcha-champion ng Sunugan sa Kumu nun after nung season 1 namin. Isa buhay siya. So feeling ko mas grabe yung momentum ni Pistolero nun. Pagdating sa paingay ng isa buhay run, feeling ko Pistolero. Although hindi naman nagmamatter yon, ang nagmamatter talaga kung anong mangyayari sa gabing to, Vuelta Balentong 12. Invictus, matagal, walang laban to, nagpahinga. Huling dalawang laban niya, talo sa PSP. Matira Mayaman round 1 versus Aklas, talo siya doon. Sa Gapo ata or sa Cavite, PSP din, talo si Invictus kay Romano. Rest in peace Romano. Habang si Pistolero naman, ano bang last performance ni Pistolero? Kay Shernan. Pero si Pistolero kasi nung kay Shernan medyo siya hindi ganun ka all out. Parang sakto lang just to get the win and just to perform. Sa dalawang to, si Invictus, feeling ko, dahil matagal siyang nawala, meron siyang bagong ipapakita. Meron siyang bagong upgrade sa game niya na ipapakita. Tingin ko lang, feeling ko naman, meron siyang adjustments na gagawin sa gabing to. Lalo na si Pistolero ang kalaban niya na hindi naman talaga birong kalaban si Pistolero. So, feeling ko may isa-step up si Invictus sa performance niya dito. Lalo na't comeback niya, lalo na't may pride kang dinidepensa na isa buhay champion ka rin. So, feeling ko magsa-step up si Invictus. Si Pistolero naman, tingin ko maglalabas ng mga malulupit na angle to, malulupit na... Alam mo yung usual na ginagawa ni Pistolero, magsa-start sa jokes hanggang sa bini-breakdown ka niya na dahan-dahan, tinatanggalan ka ng credibility, tapos nagiging aggressive, papuntang dulo, pinipipi ka na, boom! Hanggang sa ganun matatapos yung round, ganun si Pistolero eh. Yun. I think Pistolero. Tingin ko lang. Pero hindi natin talaga masasabi kung anong mangyayari. At yun yung exciting part sa battle rap. Expect the unexpected. Pwedeng yung idol mo, na-expect mo siyang manalo, pwede siyang matalo. This is the battle rap business. Anything can happen. Next, Emzite versus MP3. Si MP3 ngayon ang isa sa pinakamaingay na judge dahil pinuputakte siya ng hate comments at kontrobersya dahil sa judging niya nung laban ni Cripply at J Black V-Troom. Parang binoto niya kasi puro kalaban ni Cripply, kalaban ni V-Troom, parang ganun. So siya yung pinuputakte ng hate comments ngayon. Si Emzite ganun din dahil si Emzite galing sa beef nila ni Abra. Actually wala naman ata silang beef, parang sinagot lang siya ni Abra nung itong past na nag-comeback si Abra, di ba? Nag-release siya ng sunod-sunod na diss tracks at isa si Emzite sa mga dinis nung panahon na yun. At dahil doon parang nakatanggap din ng matinding hate si Emzite. At eto yung comeback battle ni Emzite, parang matagal siyang nawala din. Actually, di naman. Parang siguro 1 taon siyang hindi lumaban. Parang ganun. Emzite versus MP3. Si MP3 galing sa panalo ata kay Marshall Bonifacio. Galing siyang talo kay Cripply, tapos galing siyang panalo kay Marshall Bonifacio. So, probably may adjustment din na ginawa to kumpara sa laban niya kay Cripply. Gusto ko mapanood din yung laban niya kay, sino ba to? Marshall B. Pero feeling ko base sa status, base sa achievements, base sa experience, base sa kumbaga style, parang mas Emzite tingin ko mananalo dito dahil kumbaga freestyle champion, isa buhay champion, 2x2 champion. Meron siyang 4 at 9 winning streak ata bago siya natalo ni Zen Luke.
Hindi ko alam kung yun ba yung most recent battle niya, pero parang ganun eh. Tapos si Mzite, pag nanggagaling sa talo, parang hindi rin to pumapayag na maging dalawang sunod na talo eh, alam mo yun. Pag champion ka kasi, kahit saang liga man yan, or talagang mahal mo tong ginagawa mo, mahal mo yung battle rap, hindi ka magpapatalo. So, yeah, pili ko gagawin ni Mzite yung best niya para makabawi. At syempre, meron siyang nire-representang pulo. I mean, Motus. So, hindi siya pwedeng mabadibag, hindi siya pwedeng mapahiya dahil maraming nanonood sa kanyang mga MC. Kay MP3 naman, feeling ko makakarga na dito yung hate na galing sa mga judging niya. Feeling ko makaka-apekto din yun. Pwede maging bias sa kanyang crowd dito dahil doon. Pero ito rin yung challenge kay MP3. Kung anong gagawin mo dyan. Anong gagawin mo? It's either lalaban ka ng todo or yun. Pwede kasi yung iba iiyak eh. Hindi, takot sa comment! Pwedeng ganun eh. Diba? Pero we'll see. Gusto ko makita performance ni MP3 dito versus Mzite. Kumbaga higher tier. Gusto ko makita kung paano gagawin ni MP3 dito. Pero yun, tingin ko ang mananalo Mzite. Next, ito isa buhay semifinals. Ouch! I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Anyways, Katana versus Saint Ice. Wala nang pali-paliwanag. Dito tayo kay Saint Ice. Pareha silang magaling. 50-50 tong laban na to. Pero kay Saint Ice ako, syempre siya yung huli kong kalaban. At si Saint Ice ang nagdala sa akin sa AOJ MMA. Kaya bias talaga ako kay Saint Ice. Pero feeling ko pareha silang on top of their game ngayon. Si Katana, yung last performance niya kay Carlito, laylay yung reaction ng crowd. Pero yung material ni Katana, hindi laylay yun. Tangina, pukol na pukol yun. Breakdown talaga. Mixed aggression, build up. Angles, goddamn, umanggel si Katana. Napakalupit. Si Saint Ice naman, ganun din. May mga gulat factor. Nagawa ni Saint Ice yung freestyle kay Jonas. Nagawa ni Saint Ice yung freestyle na malupit sa akin. Ngayon, we'll see kung magagawa niya rin kay Katana. Or kaya bang manalo ni Saint Ice ng walang moment na ganun. Kaya sinasabi ko 50-50. Kasi feeling ko ito si Katana. Siyempre, baka hindi niya nasabayan yung narrative na, oh, magaling ka mag-freestyle. Oh, magaling ka ba mag-saritin? Pwedeng ganun. Pwedeng, alam mo yun, angles. Si Katana napakagaling bumasag. Pumili ng angle. Pag nakapili siya ng angle, doon kanya nangangat-ngatin eh. Parang ganun si Katana. At ganun pa man, sinabi ko na sa inyo, bias ako kay Saint Ice dito. Kaya, ito mga isa buhay, hindi ako mag-judge. Siguro sa mga ibang battle, pwede ako mag-judge. Pero, isa buhay, hindi. At, yun, Saint Ice ako dito. Pero, kung mapapansin nyo, no, yung Vuelta Valentong poster ay medyo blue icy, parang para kay Saint Ice talaga. Kaya rooting for my bro Saint Ice. Next, Lipcram versus Ban. Unahin natin si Lipcram. Syempre, si Lipcram, isa sa pinakamalupit na MC ngayon. Galing siya sa laban niya kay Aubrey na hindi rin masyadong, alam mo yun, hindi natin nakita yung the usual Lipcram, parang Lipcram na medyo petics. Tas etong kay Keira medyo boring. Hindi natin masisisi si Lipcram kasi yung mga kalaban din na binibigay sa kanya. Una si Aubrey, parang siguro para sa kanya hindi challenging. Sumunod naman si Keira, medyo labi-dabi, alam mo yun, best bud, ang hirap sulatan, ang hirap kupalin. Feeling ko semis maipapakita ni Lipcram yung buong galing niya kasi 'di ba parang tangina, kailangan sa buong tournament merong at least dalawa ka. Understood na yan, meron kang battle sa 4 na laban, merong hindi ganun ka super saiyan, pero at least may dalawa kang super power na battle para memorable yung isa buhay run mo.
So, feeling ko, gaya din, sinabi rin ni Lipcram yun na itong kay Ban pa lang siya maglalabas ng todo. So, pag ganun si Lipcram, baka lumabas yung Lipcram na lumaban kay GL, which is, syempre, panalo tayo lahat mga fan ng battle rap doon na pupunta sa Puerta Balentong 12. At yun, versus Ban. Si Ban ngayon ang inuulan ng hate, pinuputakte ng kontrobersya, at dinudurog sa Break It Down. Tangina, ang daming challenge naman ngayon para kay Ban ang manalo laban kay Lipcram. Kasi, una sa lahat, Cripply fans. Tinalo niya si Cripply. So, yung mga fans ni Cripply, andun yung hate. Hindi titigil yun. Tapos, Lipcram pa kalaban niya sa Metro Tent, which is si Lipcram, crowd favorite yan. So, nandun na kagad kay Lipcram yung advantage pagdating sa crowd. Kay Ban, nandun pa talaga yung syempre sa Break It Down, di ba? Alam nyo ba, pag na-break it down ka, pag nasabing pwedeng hindi na maniwala sa'yo yung fans mo pag si Looney nag-break it down sa'yo, tapos sinabi ni Looney na, ay, tangin na, wakta. Pwedeng mabasag yung paniniwala ng fans sa'yo pag si Looney. Parang kay Unico, di ba? Na-break it down si Unico, kalaban, kasama ni Loons, si Lanzetta. After nun, di ba, parang inulan ng pangungupal si Unico at parang hindi na masyadong naniniwala sa kanya yung mga fans niya. Parang mismong fans niya nag-turn na against him. Dahil lang sa Break It Down yun. Pwedeng maka-apekto yung Break It Down. Andyan yung magtataho. I'm sorry. Umaga kasi ako. Morning person ako eh. Pero eto yan. Hindi porket na break it down, i-hate siya ng hindi na siya mananalo. Malaki pa rin ang chance niyang manalo, lalo na't malupit siyang battle MC. Alam ko, mahaba win streak nito sa mga local leagues nila doon. Hindi ko lang sure kung Rapolo. Sa Motus, tinalo niya rin si 3D during 3D's peak. So, alam mo yun, kumbaga si Ban nakakagawa siya ng paraan manalo. Hindi siya aabot ng semis kung ban-ban siya. Alam mo yun? Kumbaga nasa kanya din lahat ng kailangan niya para manalo eh. Kailangan niya na lang talagang maghanda at ibuhos ng todo. At feeling ko makaka-apekto yung syempre yung venue, yung situation. Kaya mas medyo Lipcram ako. Pero pag A-game sila parehas, good luck sa judges dahil sobrang hirap i-judge niyan. Lalo na yung mga ganyan high stakes battle. But with that being said, mas Lipcram ako ng konti. Mas feeling ko mas mataas yung chance. Siguro 60-40 para Lipcram. Proud ka ba, Lons? Mapunta naman tayo sa dalawang last na battle ng gabi. GL versus Ruffian. Oh shit, GL versus Ruffian. Kaya ba ni GL to na dalawa yung laban niya? Kaya ni GL to? Ako, hindi ako naniniwala. Hindi ko pa kasi nakikita eh. Hindi natin masabi kung mahina siya sa isa, malakas siya sa isa, or mahina siya sa parehas, or tayo na naman dito ni Kuya, tamang pokpok oh. Ay na, tumahimik na. Or is either masasacrifice yung isa, malakas siya sa isa, or malakas siya sa parehas, mahina siya sa parehas. Depende kung gaano kahabang prep time ang binigay kay GL. Depende rin talaga sa performance ng dalawang kalaban niya. Kung dalawang, kunyari Husky at Ruffian na parehas A-game, god damn, mapapalaban si GL. At kudos kay GL para i-challenge yung sarili niya ng ganito. Lalo na, kumbaga, yung ibang mga champion, di ba? Pagka-champion, 1 taon, 2 taon, di na muna babattle, magpapabebe na muna. Champion ako! Hindi ako babattle! Importante ako! Pero si GL hindi. Kaka-champion niya lang last year. Pukpukan pa rin at hindi pa rin still not dropping the ball. Magaling pa rin sa kada performance niya. Yung sinagtala, lupit niya doon.
dito magkakaalaman. GL versus Ruffian. Ito ako dyan. Ruffian, GL. Sa GL versus Husky, GL ako doon. Sa GL versus Ruffian, konting Ruffian ako. Sige, Ruffian. Pero hindi ko talaga sure. Parang hula lang. Ang lalakas ng performance ni Ruffian ngayon. Galing kay JD. Ang lupit ng performance ni Ruffian doon. Galing kay Plaridel. Kumbaga, tuloy-tuloy yung momentum ni Ruffian. Si GL naman ganun din. Sinagtala version niya. Ang lupit din. So, yun. Putang, ang hirap i-predict nito. 50-50 to. Ako, ano ko lang yung gusto ko. Tingin ko na uubra. Feeling ko, Ruffian. Sa GL versus Husky, GL ako. Feeling ko, comedy ni Husky. Makakapagpaingay ng crowd, makakapagpasaya. Pero, it won't win the battle. Parang ganun. Parang si GL kasi crowd judges buong battle rap eh. Parang kuha niya yung kay Husky. Parang pwede niyang makuha yung crowd pero pwedeng sakto lang sa judges. Si GL naman kasi pwede niyang makuha yung crowd tas sa judges. Bam! Ang lupit nun, GL! Hey! Pwedeng ganun. So, yun. Sana umabot pa kayo dito. At kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe kayo. Shoutout sa Floodway Hustlers, Baby Jack Apparel, Crown Manila, at sa mga ibang brand na sumusuporta sa akin. At kita-kits sa Vuelta Balentong 12 and uulitin ko, I love you all!